Maaaring palakihin ni Jinho ang laki ng kanyang core at gawing mas angkop ang kanyang katawan sa chi. Ito ay isang kinakailangang hakbang para kay Yang Jinho, na umangkop na sa buhay sa modernong mundo bago pumasok sa militar. Inisip ni Jinho na maaaring mas malakas sila sa martial artist sa tuwing nakikilala niya ang martial arts, at dahil sa pag-iisip na ito, naiinip siya. Pagkatapos ng 2 araw sa kapalit na depo, pupunta sila sa isang lugar kung saan sila tutuluyan sa susunod na 5 linggo. Sa drill training ground, nagmarcha pasulong ang mga sundalo. Sa tingin ng opisyal, ang drill at ceremony ay hindi masyadong mahirap, ngunit ito ay pagsasanay kung saan ang mga bagong recruit at batikang sundalo ay nagpapakita ng ibang mga paggalaw. Iniisip ng opisyal na may mga pagkakataon na ang isang bagong trainee ay nagpapakita ng ilang mahusay na paggalaw, at bigla niyang napansin si Jinho. Nagtataka ang opisyal, sino ba talaga ang lalaking ito, dahil naalala niya at naisagawa niya ang lahat pagkatapos ng ilang tingin, at ang pagmumukha ni Jinho ay nakapagtataka sa opisyal. Kung siya ay isang especially iya mula sa North, iniisip ng opisyal na mukhang mamahalin ng lahat ang batang ito, at sinabihan ang trainee number 100 na si Jinho na lumabas at magpahinga. Sinabihan ng opisyal ang iba pang mga trainee na patuloy na gumalaw at magkadikit ang kanilang mga paa, ngunit pinagagalitin din sila na gawin ito ng maayos. Samantala, iniisip ni Jinho kung ganoon ba talaga kahirap. Susunod, magsisimula ang pagsasanay sa rifle, at habang ang ibang mga baguhan ay nahihirapang gumamit ng rifle, nagulat ang mga nakatatanda nang makitang perpektong bumaril si Jinho. Biglang sinabi ng trainee na si 105 Jinyang na mukhang sa wakas ay mayroon na siyang karapat-dapat na karibal, dahil siya mismo ay isang national Sports Festival Award winner, si Jinho ay nakakuha ng 20 hits sa 20 shot, habang ang Jinyang score ay 12 hits. Kaya sinabi niyang magkikita pa sila sa susunod na pagkakataon pagkatapos nito, sa physical training round, ginagamit ni Jinyang ang kanyang buong lakas para manalo laban kay Jinho, ngunit naisip ni Jinho na kailangan lang niyang makipagsabayan sa taong ito para manalo ang kanyang record, di magmukhang abnormal. Sinabi ni Yang Guo na ang push-up ang kanyang kakayahan at si Jinho ay wala sa swerte sa pagkakataong ito, ngunit nabigla siya nang makita siyang nagpu-push up ng napakabilis. Si Jinyang ay nabugbog ng masama ni Jinho sa lahat ng round, at hindi siya makapaniwala. Tinanong ng ibang trainees si Jinho kung nakatanggap ba siya ng ilang espesyal na pagsasanay bago siya pumunta rito, at tinanong nila kung ano ang hindi kayang gawin ni Jinho, na sinagot ni Jinho na katatapos lang niya ng high school noong break. Iniisip ni Jinho na hindi niya alam na pinapahinga nila sila sa katapusan ng linggo, ngunit hindi niya maaaring sayangin ang kanyang oras, kaya nagsimula siyang magnilay. Samantala, isang malaking lalaki ang dumating doon at tinanong si Jinho kung ano sa tingin niya ang kanyang ginagawa, ngunit tinanong ni Jinho kung siya ba ay nakikipag-usap sa kanya. Pinagmumura ng lalaki si Jinho at sinasabing kinakausap niya ito. Tinanong ng lalaki si Jinho kung kailangan ba talaga niyang maging tulad ng isang douche at umupo ng ganoon sa katapusan ng linggo at nagtanong kung hindi niya nakikita na ang lahat ay hindi komportable dahil sa kanya. Biglang lumapit ang isa pang trainee na nagtanong sa binata kung ano ang mali, at sinabing hindi nila kailangang magsimula ng away. Ngunit sinabihan siya ni Yang Hil na umiwas at tanungin ang iba kung siya lang ang may problema kay Jinho. Galit na galit si Wang Go. Nagtatanong kung hindi makakuha ng pahiwatig si Jinho, at tinanong kung alam ni Jinho na ang iba ay nahaharap sa mga kahihinatnan dahil sinusubukan ni Jinho na kumilos ng maayos sa mga instruktor sa bawat sandali. Galit na nagtanong ang binata kung kailangan ba talagang maging modelong sundalo si Jinho sa bawat segundo ng kanyang buhay, at sinabing, sinusubukan ni Jinho na maging maganda kapag sinusubukan ng lahat na mag-relax. Gayunpaman, sinabi ni Jinho na mukhang nagdulot siya ng pinsala. At nang tanungin niya kung ano ang mali, itinulak ni Yang Hil ang lalaki na pinipigilan siya at galit na nagtanong kung nagbibiro si Jinho na hindi niya alam, sabi ni Jinho. Nagtatanong lang siya, ano ang mali? Ngunit hinawakan ni Yang Hil ang kanyang kwelyo at tinanong kung ano ang gagawin ni Jinho kung siya ay may problema. Sumagot si Jinho na kung ang kanyang mga aksyon ay nagdudulot ng pinsala, dapat niyang ayusin ito. Ngunit nagalit si Yang Hil at nagtanong, ano ang mali kay Jinho? Sabi ni Yang Hil, si Jinho ay isang mas malaking douche kaysa sa naisip niya, at sinubukan siyang kunin, ngunit nagtataka kung bakit napakabigat ni Jinho. Sabay babala ni Jinho kay Yang Hil at huwag na siyang isumpa muli, dahil hindi siya mananatili.
Ngunit tinanong ni Yang Hil kung ano ang kanyang gagawin. Si Jinho, na may mabangis na tono, ay nagsabi na ito na ang huling pagkakataon ni Yang Hil, at si Yang Hil ay nagsimulang pawisan, habang si Yang Hil ay nagtataka kung siya ay natatakot. Biglang dumating ang sarhento at tinanong kung ano ang kanilang ginagawa. Sumagot ang isa sa mga nagsasanay na naglalaro lang sila, ngunit sinabi ng sarhento na sinabi niya sa kanila na ang mga katapusan ng linggo ay hindi kanilang mga araw ng pahinga, ngunit ang mga ito ay mga araw para sa personal na organisasyon. Sinabi ng sarhento kung mahuli silang naglalaro muli, gugulin nila ang natitirang katapusan ng linggo sa lupa. Biglang sinabi ng sarhento kay Jinho na sundan siya, at paglabas nila, inalok niya si Jinho ng inumin. Nagpasalamat si Jinho sa sarhento. Ngunit nang tanungin niya kung hindi ito bawal para sa mga recruit, itinuro ng sarhento ang kanyang badge at tinanong kung makikita ni Jinho kung sino siya, na sinagot ni Jinho na siya ay isang sarhento. Ang sabi ng sarhento, tama iyan, at hindi siya kahit sinong sarhento, ngunit isang sarhento na kumukuha ng kaya hindi dapat mag-alala si Jinho tungkol dito. Biglang nagtanong ang sarhento kung ano ang gagawin ni Jinho doon kung hindi siya samipot at kung siya ay magsisimula ng away. Sumagot si Jinho na gagawin niya iyon. Tumawa ang sarhento at nagtanong kung walang ideya si Jinho kung bakit may problema ang binata sa kanya doon, na sinagot ni Jinho na hindi niya alam. Ang sabi ng sarhento ay dahil ang binata ay naiinis kay Jinho, at ganoon ang gawain ng militar. Ang sabi ng sarhento, nagiging sensitive ang lahat ng tao rito, kaya naman parang mas marami silang weirdo sa lipunan, dahil walang kalayaan sa militar. Ang sabi ng sarhento, si Jinho ay nananatili ng labis sa panahon ng pagsasanay, at ang kanyang pambihirang pagganap ay nagmumukhang masama sa iba, na nagtutulak sa kanila sa mga hindi gustong paraan. Tinanong ni Jinho kung ang sarhento ay nagsasabi sa kanya na mag-ingat na hindi makaakit ng atensyon, at ang sarhento ay tumugon na siya ay tama. Sinabi ng sarhento na inilalagay niya ang kanyang paa sa negosyo ng iba at sa palagay niya ay naiinip na siya sa kanyang ETS na paparating. Sinabihan ng sarhento si Jinho na maaari na siyang pumunta ngayon. Kaya umalis na si Jinho. Samantala, ang sarhento ay nagtataka kung ano ang nangyayari sa recruit na ito, dahil pakiramdam niya ay napigilan siya sa buong oras na nakikipag-usap siya sa kanya. Sinabi ng sarhento na mukhang may isa silang matigas ang ulo dito at sa tingin niya ay magaling si Jinho, ngunit kulang siya sa mga kasanayan sa pakikipagkapwa. Kinabukasan sa hanay ng pagsasanay ng hand grenade, sinabi ng instructor sa trainee number 99 Yang Hil, na tumutok sa kanya. Kaya't humingi ng paumanhin ang binata at sinabing hindi na ito mauulit. Naiistorbo si Yang Hil dahil patuloy siyang binabagabag ng eksena kahapon dahil napansin niyang hindi normal ang mga mata ni Jinho. Naalala ni Yang Hil na tinakat siya ni Jinho sa isang tingin lang, at iniisip niya kung ganoon ba talaga siya katikat sa kanya. Biglang sinabi ng instructor sa mga trainees na huwag ay relax ang kanilang mga kamay pagkatapos nilang tanggalin ang pin at sinabihan silang sundin ang utos ng instructor at magiging maayos ang lahat. Nagtatanong ang trainee kung naiintindihan nila. Sagot ni Yang Hil, naiintindihan niya, ngunit nagtataka kung bakit kailangan niyang katabi si Jinho. Sinabihan ng instructor si Yang Hil na magpahinga, dahil lahat ay kayang gawin ito. Pinipilit ni Yang Hil na kumbansihin ang sarili na hindi siya kinakabahan, ngunit nagtataka siya kung bakit ang impyerno ay nakatitig sa kanya si Jinho. Nagtataka si Yang Hil kung pinagtatawanan siya ni Jinho, at nagagalit, ngunit sinabihan siya ng instructor na manatiling nakatutok. Inalis ni Yang Hil ang pin sa utos ng instructor at sa tingin niya ay kailangan lang niyang ihagis ito para walang magkamali, habang sinasabi ng instructor sa kanya na ihagis ng may kumpiyansa, gusto ni Yang Hil na sabihin sa instructor na tumahimik na siya, dahil wala siya kapag nakilala niya, siya sa labas. Biglang sinubukan ni Yang Hil na ihagis ang granada ng may presyon, ngunit pagkatapos matamaan ang safety wall, nahulog ito sa loob ng safety wall malapit sa kanya. Ang instructor at Yang Hil ay natakot, at napagtanto ni Yang Hil na mas mahigpit niya itong hinawakan kaysa karaniwan. Sinabihan ng instructor si Yang Hil na lumipat sa kabilang panig ng pader ng kaligtasan, ngunit hindi siya makagalaw sa takot at sa tingin niya ay mamamatay siya. Biglang pinulot ni Jinho ang granada at itinapon. Ang lahat ay nagulat, ngunit ang mga kabataan ay nahimate dahil sa pagkabigla. Pinagalitan ng instructor si Jinho dahil muntik na niyang mapatay ang sarili,
at tinanong kung sino ang nagsabi sa kanya na maging bayani, na sinagot ni Jinho na tiwala siya na makakaligtas siya. Pagkaraan ng ilang sandali, kapag pinakintab ni Jinho ang kanyang bota, pinupuri siya ng ibang mga trainee. Sinabi nila na si Jinho ay kahangahangang noon, at sinasabi nila na mayroon din siyang lakas ng loob na sumama sa kanyang mga kalamnan. Nang tanungin nila kung paano siya naging kalmado pagkatapos noon, sumagot si Jinho na hindi naman big deal kapag sinabi nilang dapat umarte siya. Iniisip ni Jinho na mukhang hindi na isang opsyon ang hindi pag-stick out. Samantala, pinasalamatan ng isang trainee si Jinho sa pagligtas sa Batang G, at sinabing si Yang Hil ay maaaring maging mahirap kung minsan, ngunit talagang nakatulong siya sa kanya sa panahon ng kanyang pagsasanay. Kaya hiniling niya kay Jinho na huwag kamuhian si Yang Hil. Nag-aalok ang trainee ng merienda kay Jinho at sinabing hindi ito gaano, ngunit pagkatapos makita ito, ang iba ay nagbibigay din ng kanilang mga merienda sa kanya. Sinabi ni Jinho na hindi talaga niya bagay ang matamis, ngunit iginigiit nila. Kinuha niya ang mga ito, at nakaramdam ng awkward si Jinho. Kinabukasan, sa panahon ng pagsasanay sa CBR, sinabihan ng instructor ang mga nagsasanay na tanggalin ang mga filter sa kanilang mga maskara at sinabing kakantahin nila ang isang awit ng army ang tunay na lalaki sa panahon ng pagsasanay. Habang nilalabasan ang mga nakal-alasong gas, umuubo ang lahat, at nagtataka si Jinho kung ito ay nalalason dahil sumasakit ito sa kanyang hininga at balat. Iniisip ni Jinho na ito ang unang pagkakataon na makaranas siya ng modernong mga sandatang kemikal, at sa tingin niya ay mahirap ito sa mga organikong lason na ginamit ng Tangklan at ng 5 Venom Sect noong Jonghyun. Iniisip ni Jinho na imposibleng harangin, kung isa sa alang-alang nito ang hangin at nilalason ang paksa sa pamamagitan ng kanilang balat. Nagtataka si Jinho kung gaano kalala ang totoong bagay, kung ito ang materyal sa pagsasanay. Ngunit biglang, tinanong ng instructor si Jinho kung ang pagsasanay ay napakadali para sa kanya, dahil siya ay mukhang maayos. Nang sumagot si Jinho na hindi problema, galit na galit ang ibang trainees dahil ubos sila ng husto. Bigla, sinabihan sila ng instructor na tanggalin ang kanilang mga maskara, at habang ginagawa nila, si Jinho, naluluha ang mga mata at ang kanyang ilong ay namumula. Pagkatapos nilang bumalik sa kanilang silid, tinanong ni Yangwa si Jinho ano ang kanyang problema. At nagtanong kung seryosong hindi niya alam kung ano ang magiging resulta ng pagsasabi na hindi problema sa sitwasyong iyon. Sinabi ni Yangwa, Jinho, hindi maaaring maging ganito kasiksik, ngunit sinabi ni Jinho na humingi siya ng tawad kung nakagawa siya ng pinsala, at sinabing naisip lang niya na ito ay isang bihira at mahalagang karanasan. Nagalit si Yangwa at sinabing sila ang magdurusa sa mga kahihinatnan. Nang tanungin ni Yangwa kung wala bang nararamdaman si Jinho tungkol dito. Sinabihan siya ng isa pang trainee na magpahinga, dahil hindi ito ginagawa ni Jinho na may masamang intensyon. Gayunpaman, galit na nagtanong si Yangwa kung sino man sa kanila ang nakakita kay Jinho na nakikipag-usap sa sino man sa nakalipas na 3 linggo, at sinabing, wala talagang pakialam si Jinho sa sino man sa kanila. Samantala, nag-aalala si Jinho dahil may isa pa silang problema sa kanya, at hindi niya alam kung ilang beses nangyari ito. Iniisip ni Jinho na napapaligiran lamang siya ng mga palakaibigang tao sa lipunan, ngunit lahat ng tao dito ay may problema sa kanya, at iniisip kung ito ay dahil din sa mga sentido na mayroon siya pabalik kay Jonghyun, o nagtataka kung ang ilang bahagi niya ay talagang nasira dahil sa kanyang bilang ng mga reincarnation. Biglang dumating ang binata doon, at nang may nagsasanay na malugod na nagtanong kung papayagan na ba siyang lumabas ng ospital, sumagot ang binata na sinabi niyang ayos lang siya, ngunit natagalan bago siya pinaalis ng doktor. Biglang sinabi ni Yang Hil na hindi siya ang magsasabi nito, at naiintindihan niya ang kanilang sitwasyon, ngunit hindi sila dapat masyadong malupit kay Jinho. Sinabi ni Yang Hil na pinag-isipan niya ito habang siya ay nasa ospital na palaging humihingi ng tawad si Jinho at sinabing aayusin niya ang kanyang mga problema. Higit pa rito, sinabi ni Yang Hil na hindi itinanggi ni Jinho na siya ang may kasalanan. Ngunit nang subukan ni Hua na makipagtalo, sinabi ni Yang Hil na si Jinho ay isang tao lamang.